Humakbang pasulong si Chen at mahinahong kinuha pabalik ang kanyang card mula sa nanginginig na mga kamay ng HR. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na upang makapagsagawa ng isang dungeon run sa loob ng isang guild, kinakailangan ng hindi bababa sa 2 miyembro. Nilinaw niya na sa mga sandaling iyon, siya pa lamang ang nag-iisang miyembro ng The Black Raven Guild. Pagkatapos itong sabihin, lumapit si Chen at tumayo sa mismong harapan ni Gang Ting. Iniabot niya ang card ng The Black Raven Guild kay Gang Ting, at gamit ang isang malinaw at matalas na boses, tinanong niya ito kung ano ang pananaw nito at kung nais ba nitong sumali sa kanyang binuong samahan. Nang marinig ang alok na ito mula kay si Chen, tuluyang natigilan at naiwang tulala si Gang Ting. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha, at tahimik na lamang siyang napatitig sa mukha ni si Chen nang hindi man lang kumukurap. Sa kabilang banda, ipinapakita sa isang pagbabalik-tanaw ang mga pangyayari humigit kumulang 1 linggo na ang nakalipas, noong ika-17 ng Hunyo, sa loob ng isang marangyang silid na tinatawag na Mytho Exchange. Ipinaalam ni si Chen sa lalaki na naparoon siya upang ibahagi ang 2 bagay. Ipinaliwanag niyang ang unang bagay ay tungkol sa pagbabayad ng kanyang utang, at humingi siya ng 1 pang linggo upang mabayaran ang buong halaga. Idinahilan niya na ang pagkakaroon ng kapantay na pwesto sa unang lugar sa kanyang pagsusulit ang naging dahilan kaya kinulang siya sa perang inaasahan niyang mapapanalunan. Habang hawak ang isang pilak na kopa, sinabi ni si Chen na ang ikalawang bagay ay higit na mas mahalaga bago niya ibinunyag ang isang napakalaking lihim. Mahinahon niyang ipinagtapat sa lalaki na siya ay nagmula pa sa 10 taon sa hinaharap, na labis na ikinagulat ng lalaking may suot na salamin. Ipinaliwanag ni si Chen na 10 taon mula ngayon, ganap na wawasakin ng isang grupo ng mga Demon King ang mundo. Ipinahayag din ni si Chen na siya na lamang ang kaisa-isang magic user na natitirang buhay sa kahindik-hindik na hinaharap na iyon. Sinabi niya na ang unang Demon King na aatake ay nagngangalang Wrath, at nagbabala si Chen na gumagamit ito ng malalakas na ripple waves upang pagwaterkwat-akin ang buong mundo. Pagkatapos nito, nagkwento si Chen tungkol sa isang matapang na negosyante na nagngangalang Qing Ji. Ipinaliwanag niya na nanguna si Qing Ji noong panahon ng digmaan at nagdonate ng isang espesyal na kagamitan na siya mismo ang gumawa, na tinatawag na Steel Stone. Napagtanto ng lalaki na direktang tinutukoy ni si Chen ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang lihim na imbensyon. Ipinagpatuloy ni si Chen ang kanyang kwento at ipinaliwanag na ang Steel Stone ay nagbigay daan upang makaligtas ang hindi mabilang na mga tao mula sa mga ripple attacks ng Demon King. Nagbigay ito ng sapat na oras para sa sangkatauhan upang makabawi at lumaban pabalik sa mga halimaw. Nang marinig ito, tumayo si Qing Ji mula sa kanyang upuan dahil sa matinding pagkabigla. Nauuto siyang umamin na talagang idinisenyo niya ang Steel Stone upang harangin ang ripple magic. Ngunit kinakabahan din niyang ipinaliwanag na ang ideyang iyon ay halos isang konsepto pa lamang sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Napaisip si Qing Ji kung nagsasabi ba talaga ng totoo si Chen tungkol sa pagmumula nito sa hinaharap. Ipinatong ni si Chen ang kanyang baba sa kanyang mga kamay, tinawag si Qing Ji sa pangalan nito, at inalok itong magtrabaho kasama niya. Pagsapit ng 4:30 ng hapon sa kasalukuyang panahon, sa loob ng Mytho Exchange Archive Room, bumukas ang isang display case na may malakas na lagitik upang ilantad ang malaking umiilaw at lilang patulis na sandata na ginamit ni si Chen sa loob ng dungeon. Ipinaalam ni Qing Ji kay si Chen na ganap ng bayad ang kanyang utang, bago niya ibinalik ang sandata kay si Chen at sinabing sa wakas ay nakabalik na ito sa nararapat nitong kalagyan. Tumango si Chen at inabot ang isang maliit na supot na umiilaw ng digital na asul na liwanag, sabay paliwanag na ang mga iyon ay ang mga materyales na kinuha niya mula sa dungeon upang bayaran ang dagdag na interes na kanilang napagkasunduan. Inubos niya ang laman ng bag at ibinagsak ang mga parte ng halimaw sa ibabaw ng mesa. Kabilang sa mga item na ito ay ang matutulis na poison cage ant legs, blade arm mantis spikes, at isang malaki, malapot, at lila itim na scale snake gall. Sa huli, ipinaalam ni si Chen kay Qing Ji na pasusulungin niya sa mas maagang petsa ang kanyang paglalakbay patungong Sandhaven. Ipinaliwanag ni si Chen na ang kanyang orihinal na plano upang maghanda para sa hinaharap ay nahahati sa 3 magkakaibang yugto. Ibinahagi niya na ang unang hakbang ay ang pagbuo ng sarili niyang guild mula sa simula. Sumunod dito, ipinaliwanag ni si Chen na ang ikalawang hakbang ay ang pagpapataas ng rank ng kanyang guild upang makuha nila ang karapatang lumaban sa loob ng mga higher tier dungeons. Para naman sa huling bahagi ng kanyang orihinal na plano, idinetalye ni si Chen na nais niyang maglakbay patungo sa lungsod ng Sandhaven upang hanapin ang eksaktong dungeon kung saan nagtatago ang Demon King na si Wrath.
Gayunpaman, naging labis na seryoso ang hitsura ni si Chen sa kasalukuyan. Ipinagtapat niya kay Qingji na may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap at ibinunyag niya ang isang nakakatakot na lihim na nagsasabing maaaring nakarating na si Wrath sa mundo ng mga tao. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Qingji sa matinding pagkabigla. Bunga ng bagong panganib na ito, ipinaliwanag ni si Chen na kinakailangan niyang makarating sa Sunhaven sa lalong madaling panahon at napagpasyahan niyang maghahanap na lamang siya ng mga bagong teammates pagdating niya roon. Hinaplos naman ni Qingji ang kanyang baba habang mukhang labis na nai-stress, at inireklamo niyang patuloy na nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinasok ni Qingji ang kanyang kamay sa loob ng kanyang suit jacket at sinabi kay si Chen na hindi niya tiyak kung makakatulong ba sa kanya ang susunod na item na ilalabas niya. Kasabay ng isang matalim na lagitik, ipinatong ni Qingji ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng kahoy na mesa. Nagpakita ang screen ng isang aktibong audio track habang mahiwagang lumutang sa hangin ang mga maliliwanag at asul na sound waves pati na rin ang mga music notes sa paligid ng device. Ipinaliwanag ni Qingji na ang track na ito ay isang pop song na ginawa ng kanyang kaibigan na palihim na nilagyan ng isang espesyal na beta frequency. Ibinunyag ni Qingji na nakipag-ugnayan na siya sa isang sikat na superstar na nagngangalang Michael Bruno, at ipinaliwanag niyang ilalabas ng sikat na mga awit ang mismong kantang ito bilang kanyang bagong lead single ngayong taon. Dahil sa kasikatan ng mga awit, idinagdag ni Qingji na tiyak na patutugtugin ang musika saan man sa mundo sa loob lamang ng isang linggo. Ipinaalala rin niya kay si Chen na ang beta frequency ay ligtas na makakaharang sa mga mind control ang alpha ripple attacks ng Demon King na si Wrath. Inamin ni Qingji na ang pagpapalabas ng kantang ito ang pinakamagandang depensang mabilis niyang nagawa sa mga oras na iyon. Namangha si Chen at itinanong kung paano talaga nagawa ni Qingji ang lahat ng iyon sa loob lamang ng isang linggo. Inayos ni Qingji ang kanyang salamin, bahagyang ngumiti, at sinabi kay si Chen na kung talagang masisira ang hinaharap, ang pagtulong na iligtas ito ay may higit na halaga sa kanya kaysa sa anupamang nagawa niya sa kanyang buong buhay. Pagkatapos ay lumingon si Qingji at hinawakan ang braso ni si Chen bago sinabing may naalala pa siyang isang espesyal na bagay na ibibigay sa kanya. Inutusan ni Qingji na bumukas ang storage ring. Biglang kuminang ang singsing ng matingkad na asul na liwanag at naglabas ng mga lumulutang na digital blocks kasabay ng malakas na pag-ugong. Ipinaliwanag ni Qingji na isa itong espesyal na Demon King radar na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pag-reverse engineer mula sa isang ordinaryong smartwatch. Sinabi niyang tutunog ang alarma nito at agad na matutukoy ang eksaktong lokasyon kapag nakaramdam ito ng isang S-rank demon o mas mataas pa. Idinagdag niya na kaya rin itong tuntunin ang naging galaw ng target pabalik sa nakalipas na 10 buong araw. Ngumiti si Qingji at ipinaalam na hindi makakahanap si Chen ng katulad nitong device kahit saan. Umasa siya na makakatulong ito sa kanya upang matuntan ang Demon King na si Wrath. Isinuot ni si Chen ang umiilaw na radar sa kanyang pulso at tiningnan ito ng may matinding pagkamangha. Naisip niya sa kanyang sarili na ang device ay gumaganang katulad ng kanyang sariling Demon Heart, ngunit nagpapakita ito ng mga eksaktong posisyon ng mas malinaw. Hindi makapaniwala si Chen na aktwal na binuo ni Qingji gamit ang kanyang sariling mga kamay ang isang bagay na napaka-advanced. Bumantong hininga si Qingji at malungkot na tumingin sa ibaba. Ipinagtapat niyang hinihiling din niyang maging isang magic user awakener upang makagawa siya ng tunay na ambag sa paparating na digmaan, ngunit batid niyang hindi iyon mangyayari. Mahinahong sinabihan ni si Chen ang kanyang kaibigan na ang mga nagawa nito ay higit pa sa sapat na tulong. Tumingin si Chen sa unahan at sinabi kay Qingji na ipaubaya na lamang sa kanya ang natitirang bahagi ng laban. Malalim na pinag-isipan ni si Chen ang mapanganib na misyong kanyang kakaharapin. Alam niyang si Wrath ang pinakaunang Demon King na magpapakita, ngunit inamin niyang kulang na kulang pa rin ang kanyang nalalaman tungkol dito. Umasa na lamang si Chen na wala ng iba pang masamang mangyayari. Sa kabilang banda, sa loob ng Everfield First Hospital, mahigpit na nakatali sa mga bendahe si Jin Doxon matapos siyang tuluyang mawala sa katinuan. Baliw siyang tumatawa at tumatahol na parang aso habang isinisigaw na siya ay isang maruming aso. Sa paanan ng kama ay nakatayo ang kanyang ama na si Ronald Jin, ang direktor ng ospital, na labis na pinagpapawisan at humihingal sa matinding galit. Sumisigaw si Ronald at pilit na inaalam kung sino ang gumawa nito kay Jin Doxon. Lumingon si Ronald upang masamang tingnan ang isang grupo ng mga taong nakatayo sa dilim at ipinaalala sa kanila na sila ang mga nangungunang A-rank awakener sa bansa.
Mahigpit niyang inutusan ang grupo na alamin kung ano ang eksaktong nangyari at gawin ang lahat ng kinakailangan ng walang pakialam sa maaaring maging kahihinatnan. Iniutos din ni Ronald na hanapin ang sinumang may pananagutan upang pagdusahin ito. Tahimik na nakinig ang mga assassin sa dilim hanggang sa hawakan ng isa sa mga lalaki ang kanyang itim na payong at hinugot ito upang ipakita ang isang makinang at lilang espada. Nagbigay ng nakakakilabot ng ngiti ang assassin at buong kumpiyansang nangako kay Ronald na mayroon silang iuuwing ulo sa sahig bago matapos ang araw. Biglang nagningning ng matinding pula ang buong silid, dahilan upang dumaing si Ronald habang hawak ang kanyang tiyan. Inireklamo niyang masama ang kanyang pakiramdam bago siya marahas na samuka sa buong sahig. Sa mismong sandaling iyon, nagbigay ng babala ang kalbong assassin kasabay ng isang malaking maapoy na pagsabog na yumanig sa silid. Sumigaw ang assassin upang ipaalam na mayroong isang napakalaking banta sa labas. Mula sa pasilyo, umalangaw ang mabibigat na yabag na palapit ng palapit kaya mabilis na naghanda para lumaban ang mga assassins. Kinakabahan nilang napagtanto na ang malaking banta ay nakatayo na mismo sa labas ng kanilang pinto. Lumingon ang mga assassins at nanlaki ang mga mata sa matinding gulat habang walang kalaban-labang na maluktot sa sahig si Ronald nang lumitaw ang isang dambuhalang tinatawag na Demon King of Gluttony. Malisyosong ngumiti ang higanting demonyo at inihayag na tila dumating na ang oras upang ito ay kumain. Ang mga awakened powers ay may iba't ibang classes, ngunit pamilyar ang lahat sa 5 pangunahing classes. Ang una ay ang warrior na sumasalo ng mga atake at nangunguna sa labanan. Dito ay makikita si Chen na napakabilis na gumalaw kasabay ng mga dilaw na kidlat upang hiwain ang isang halimaw na yari sa buto. Ang pangatlo naman ay ang mage na pumipigil at kumokontrol sa buong field upang magbigay ng magic damage. Ang ika-4 na class ay ang chanter. Ang isang enchanter ay nagbibigay ng cleanses, debuffs, at buff sa buong team. Mayroon pang isang natitirang class at ito ay medyo naiiba. Mabilis na tumalon si Chen mula sa mga lumulutang na bato. Ang secret class na ito ay ganap na isinasantabi ang depensa. Isang dilaw na ilaw ang umugang sa screen ni Chen bago siya seryoso at galit na sumugod pasulong hanggang sa biglang nagkaroon ng isang malaking pagsabog ng apoy. Isinusuko ng secret class ang depensa kapalit ng pinakamalakas at nakakabaliw na attack power na umiiral. Pagkatapos nito, may mga mabibigat na batong nahulog at bumagsak sa maapoy na lupa malapit sa isang pool of lava. Lumingon si Chen upang tingnan ang kanyang likuran at inisip na ang kalabang ito ay ang Floor 2 Overlord ng Dreadspire at ang class type nito ay isang archer. Tumayo si Chen sa dulo ng isang mataas na bangin habang nagliliparan ang mga maningning at dilaw na sinag ng liwanag sa kanyang paligid. Mataas siyang tumalon sa ere upang iwasan ang mabibilis na energy blasts at nagtago sa likod ng isang malaking pormasyon ng bato. Nang may isa pang tira na tumama sa batong katabi niya, pinag-isipan ni Chen ang pinanggalingan ng huling atake at napagtanto niyang tiyak na nagpapaputok ang kalaban mula sa malapit. Nagtago si Chen sa dilim na may nakatutok na ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin niyang napakalakas ng mga ranged attacks ng kalaban, ngunit kailangan nitong magtago at mag-recharge pagkatapos ng bawat tira. Tiningnan ni Chen ang mga walang lamang matutulis na bato at umaagos na lava, batid na kailangan niyang mahanap ang kalaban bago dumating ang susunod na pagsabog. Walang ano-ano'y nakarinig si Chen ng kaluskos nang gumalaw ang isang madilim na buntot sa likod ng isang bato sa kalayuan. Nang tuluyan na niyang makita ang kanyang target, sinabi ni Chen sa kanyang sarili na naroon lang ang kalaban. Nag-ipon si Chen ng isang maliwanag at dilaw na lightning attack sa kanyang kamay. Bakas ang determinasyon kay Chen nang ipahayag niyang iyon na ang tamang oras bago siya tumalon sa ere dala ang kanyang umiilaw na sandata. Tinarget niya ang madilim na buntot ng kalaban at isinigaw na gagawin niya itong isang malinis na pagpatay. Direktang hiniwa at pinutol ng dilaw na kidlat ang matulis na buntot ng kalaban. Biglang nanlaki ang mga mata ni Chen at pinagpawisan ang kanyang mukha ng tumingala siya. Napamura si Chen nang may isang malaki at nakakabulag na liwanag ang nag-flash sa itaas ng mabatong bangin. Isang dambuhala at puting pagsabog ng enerhiya ang direktang tumama kay Chen na may kasamang malakas na ugong. Pagkatapos nito, mabilis na napabangon si Chen sa loob ng kanyang silid tulugan. Siya ay humihingal at pinagpapawisan sa kanyang kama. Bakas ang galit sa kanyang mukha habang inilalarawan niya ang kalaban bilang isang mapanlinlang na nilalang. Samantala, iniunat ng kapatid ni Chen na si Sian ang kanyang mga braso paitaas at naghikab. Naupo si Chen sa isang puting sofa habang nasa kanyang kondongan ang kanyang alagang hayop.
Tumayo si Xian malapit sa kanya at tinanong kung hindi ba ito nakatulog kagabi dahil may mabibigat na dark circle si Chen sa ilalim ng kanyang mga mata. Sumagot si Chen na ginugol niya ang buong gabi sa pangangaso at siya ay nalinlang. Umupo si Xian sa tabi niya at inusisa kung ano ang kanyang hinuhuli, ngunit sinabihan siya ni Chen na wala iyon at kalimutan na lamang ang lahat. Sa mga sandaling iyon, nag-inat at naghikab ang alagang hayop sa ibabaw ng coffee table. Seryosong tiningnan ni Chen si Xian at sinabi sa kanya na magtutungo siya sa isang lungsod na tinatawag na Sun Haven sa loob ng ilang araw. Binalak niyang umalis pagkatapos nilang isagawa ang mga ritual para sa kanilang mga magulang sa susunod na linggo. Habang hawak-hawak ang mabalahibong alagang hayop sa kanyang mga braso, nagulat si Xian at napagtantong sa susunod na linggo na pala ang anibersaryo. Tumayo si Chen at tumingin sa labas ng isang malaking bintana. Itinanong ni Xian kung bakit napakaaga niyang aalis, kaya ipinaliwanag ni Chen na ang Sun Haven ay isang bagong lungsod at nais niyang mauna roon upang ayusin ang mga bagay-bagay. Matalim na tumitig si Chen sa labas ng bintana at naisip na kailangan na niyang isulong ang kanyang plano. Ngumiti naman si Xian at itinaas ang alagang hayop sa kanyang mukha, bago niya sinabi rito na sila na ang bahala sa bahay. Naisip ni Chen na mabuti na lamang at naroon ang alagang hayop na nagngangalang Leo upang samahan si Xian, kaya pakiramdam niya ay maaari na siyang umalis ng hindi nag-aalala para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, inisip niya ang isang problema at ipinaliwanag na sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon, ang kanyang mental link kay Leo ay ganap na napuputol. Naalala niya noong naglakad siya patungo sa pinakamalalim na bahagi ng isang dungeon. Sinabi ni Chen na sa sandaling sumara ang gate sa kanyang likuran, tuluyang nawala ang kanyang koneksyon kay Leo. Napansin ni Chen na nanatiling putol ang link hanggang sa tuluyan niyang matalo ang Dungeon Overlord. Biglang kuminang ng matingkad na rosas ang mga mata ni Chen habang ipinapaliwanag na bumalik lamang ang kanyang koneksyon kay Leo nang muling bumukas ang dungeon gate. Naisip ni Chen kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay naging mabagal, dahil kung hindi niya natalo ang halimaw sa eksaktong oras na ginawa niya ito, maaaring naging napakasama ng sitwasyon. Inisip niya ang isang nakakatakot na senaryo kung saan mahigpit na hawak ni Xian si Leo at mukhang labis na natatakot habang pinapalibutan sila ng kakaiba at matutulis na tendrils. Napagtanto ni Chen na kahit ang 30 segundong pagkaantala ay maaaring maglagay kay Xian sa matinding panganib. Binasag ni Chen ang katahimikan at tinawag ang pangalan ni Xian. Habang nakatayo sa tabi ng bintana at nakapasok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tinanong niya si Xian kung maaari niyang hiramin si Leo ng ilang araw bago siya magtungo sa Sun Haven. Parehong tinitigan ni Xian at Leo si Chen na may malalaki at naguguluhang mga mata habang lumulutang ang isang question mark malapit sa kanila. Hindi madalas lumitaw ang mga dungeon sa mundong iyon, at ang mga resources mula sa pag-clear ng isang dungeon ay nagkakahalaga ng malaking kayamanan. Sa tuwing may bagong dungeon na lumilitaw, nagsasagawa ang gobyerno ng isang bidding ceremony. Sa isang siksik ang auction room, sinimulan ng isang auctioneer ang bidding para sa isang high-tier dungeon sa halagang 10 milyon. Itinaas ng mga tao sa madla ang kanilang mga paddles at mabilis na sumigaw ng mas matataas na bid. Isang lalaking may bigote at nakasuot ng suit ang nagtaas ng kanyang pulang paddle at nag-alok ng 18 milyong dolyar. Halos agad-agad na binibili ng malalaking guilds ang mga magagandang dungeon. Hinampas ng auctioneer ang kanyang kahoy na gavel na may malakas na kalabog upang maibenta ang dungeon. Ang mga natirang low-value dungeons ay ipinapasa sa publiko upang pag-agawan ng mga civilian crews. Sa isang madilim na silid, inireklamo ng isang babaeng may asul na buhok ang pagtitiyagan nila sa isang walang kwentang D-rank dungeon habang nakapatong ang isang baseball bat sa kanyang balikat. Isang lalaking naninigarilyo at nagbabasa ng dyaryo ang nagsabi sa kanya na ubos na ang mga magagandang dungeon kaya dapat siyang magpasalamat dahil sa wakas ay mayroon na silang trabaho. Inutusan din siya ng lalaki na humanap ng isa pang tao para makumplito ang kanilang team. Naglakad palayo ang babae dala ang kanyang bat at ikanaway ang kanyang kamay, sabay sabing solado na niya ang gagawin. Sumigaw siya sa madla, habang nakapatong ang baseball bat sa kanyang mga balikat, at nagtanong kung may isa pa bang warrior para sa isang D-rank dungeon. Ang bawat pagpasok sa dungeon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 awakeners. Dahil dito, ang Awakener Talent Market ay naging lugar para sa mga Awakeners na walang guilds upang makahanap ng teams. Sunod na makikita ang isang pawisan at kinakabahang nakangiti na matandang kalbo. May isang kamay na may hawak ng kanyang profile card. Siya ay si Tenoka, isang E-rank Shanter, na nagsabing kaya niyang magpainit ng mga sandata at magpalakas ng attack power.
Galit siyang pinaalis ng babae habang isinisigaw na kailangan niya ng isang warrior at hindi ng isang mahinang support. Pinagsiklap ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at nagmakaawa, sabay sabing isang buong buwan na siyang hindi nakakahanap ng team. Habang nangyayari ito, naglakad si Chen sa abalang market na nakasuot ng itim na hoodie habang patuloy na sinisigawan ng babae ang matanda sa background. Naisip ni Chen na kailangang pumasok ni Leo sa isang dungeon upang makakuha ng combat experience at mag-level up, dahil yun na lamang ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas si Xian. May suot na salamin si Chen sa ilalim ng kanyang hood, at idinahilan niya na siya lang mag-isa ang bumubuo sa kanyang guild sa ngayon kaya wala siyang dungeon rights. Batid din niya na ang sarili niyang Dreamspire dungeon ay masyadong mapanganib para kay Leo. Ang market na ito ang kanyang tanging pagkakataon upang makahanap ng team. Tumayo ng tahimik si Chen habang buhat-buhat si Leo na ngayon ay may suot na maliit at abong hoodie. Tinanong ni Chen si Leo kung handa na ba ito, na masayang sinagot ng alagang hayop sa pamamagitan ng pag-alulong. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.